Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakito tayo sa pinaka-latest update at nagbabalik na tayo para ibuksan ang special coverage ng panibagong bagyo. Ito po ang bagyong Sebastian. Halos every month since January ay mukhang pambihira po ito. Halos nagkakaroon tayo ng tigi-isang bagyo. The last time na nagkakaroon tayo ng back-to-back na bagyo, way back in 2017. Okay, nagkaroon din tayo ng bagyo ng January at February, tig-isa. And then, ang last naman na Enerong bagyo was way back in 2019. And then, yung February na bagyo, way back in 2021. Okay, so bihira naman po yan. So, nagkataon lang na ganito, back-to-back ang mga bagyo in 2 succeeding months. But usually, wala talaga pag ganitong buwan. Medyo mainit kasi karagatan dahil sa epekto ng La Nina, kaya nakaka-form po itong mga tropical cyclones at conducive sa development. At medyo mahina na yun although ang amihan nandyan pa rin, hindi masyado kalakasan sa Monday pa darating. Kaya nakakabuelo po itong si Basyang. Ito po yung bagyo na yun, binigyan ng pag-asa. In-upgrade na rin ng Joint Typhoon Warning Center as 2W. So ito po ay para sa na yung Miyerkules, Pebrero 4, 2026, Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. If you want the English version, just click on the link here kung gusto niyo ang English. And if you are watching by Facebook, just look at our post together with the Tagalog version. We are posting to the English version as well. At pasalamatan din natin ang ating partners, Avoid Taste Power, at ang local government ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So ito na po ang latest GovSat natin last night. Ayan po si Basyang. Gumagalaw po siya ng west-southwest patungo sa Caraga sa may northeastern Mindanao po yan. So delikado po ang mga provinces ng Surigao. Gayon din po ang Dinagat, Siargao, ang Butuan, Cagayan de Oro, and parts of northern Mindanao, northern parts of Davao region, medyo may dala po itong malalakas na ulan, itong si Basyang. So mag-prepare po kayo sa possible flash floods o landslides o pag taas ng ilog ninyo, yung tinatawag nating river swelling, delikado po yan. At may posibilidad po ito maging isang tropical storm na up to 85 kph, so may mga konting 1 to 2 meters na storm surge sa coastal waters ng Caraga. So, please take all necessary precautions at na yung bukas ng gabi hanggang sa Friday ay may feeling nyo ang epekto dyan dahil medyo tamang-tama yung paggalaw. Medyo may kabilisan yung paggalaw niya. So, baka 1 or 1.5 days lang ang duration nitong system na ito. Pero tayong amihan na yon, hindi masyadong kalakasan although mahangin dito sa atin, dito sa Bicol at sa ibang panig ng Luzon. Wala tayong masyadong ulan but itong Sebastian ay mag-start ng magpapaulan sa silangan at hilagang Mindanao. Simula na yung gabi o late this afternoon hanggang bukas. So may trough din dyan, nagbibigay ng mga paulan-ulan. Okay, sa bahagi niya ng Mindanao. So ito po ang fast animation at nakikita ninyo medyo may kakulangan ng kanyang ulap dito sa may baba dahil po sa moderate wind shear. Tinutulak po yung ulap niya dito sa may west at sa north niya. So kung ito yung system, nandito siya na yon. Okay, so ang pinaka-grabing rain bands niya dito sa may north and west niya. Dito sa may baba niya ay hindi masyado dahil po meron wind shear. Kaya pag dumaan yan dito, itong area po ng Davao City, hindi masyado magkakaroon din ng ulan but hindi doon sa level na mataas na mag-cause ng mga baha. But still mag-ingat po kayo dahil hindi natin alam forecast yan. What if dumaan din dyan yung malalakas na ulan. So mag-prepare at may mga wind signals po ang pag-asa na tinataas na yon at sa mga susunod na araw. Ito naman po ang 24-hour fast loop mula sa windy.com at nakita nyo dito ang low level center niya. Ayan po siya. Okay, dito po sa may baba. Ayan, may umiikot dyan na parang maliit. Okay, medyo displaced nga yung kanyang ulap dito sa may taas. Kaya itong area na ito,
dito sa may Visayas at northeastern northern Mindanao ay makakaranas po ng grabing ulan. May mga ulap dito ng mga thunderstorms patungo po dito sa may Davao region, kasama po ang Davao City. So may mga possible na may dadaan po mga thunderstorms dyan. Okay? So please take all necessary precautions. Let's hope na hindi po siya maging kasing tulad ni Sendong. Sendong, grabe pong ulan na binuhos. Hopefully, magnipis yung kanyang kaulapan at yung ulan. But nandyan na po siya, so mag-prepare po kayo mga kababayan natin dyan sa may northeastern at northern Mindanao, pati na po sa may Kabisayaan. So ito yung wind shear factor. Nakikita ninyo yung kanyang ulap na displays dito dahil umabot ng 45 kph yung wind shear dito. Yan yung araw kung saan napapadpad yung kanyang kaulapan. At dito naman sa may taas niya, pag ganyan yung araw niya, kaya nandito yung kanyang center sa area nito, dito sa bahagi nito ng graphics. Ito yung track ng Pag-asa. Yung track natin, baka anytime mamaya, mag-i-issue na rin tayo. At ito yung track ng Pag-asa. Tinaasan po maging isang tropical storm, baka umabot ng 75 or worst 85 kph bago mag-landfall po dito sa may Caraga. Most likely sa may malapit sa Hinatuan po ang kanyang unang landfall at lalabas po dito sa may Butuan. At yung Cagayan de Oro affected din ditong system na ito. So please take all necessary precautions, okay? Ang possible landfall niya ay bukas po Thursday late evening, either 11 p.m. o 12 midnight ng Friday, and then mga alas 8 ng umaga nandito na siya sa may Bohol Sea. Dadaan din siya sa may area po ng Camiguin. So, please take all necessary precautions. Ang track niya po ay dito sa may southern, southwestern Bohol, western Bohol, and then sa may southern Cebu, Negros, and Guimaras, southern Panay, kasama ang Iloilo. Yan po ang tracking niya simula Friday hanggang Friday ng umaga hanggang Friday ng gabi. And then malulusaw po siya dito dahil sa surge ng amihan. Sa Linggo, nandito po siya sa Sabado pa nandito siya. Medyo babagal po siya dito sa may Calamian Group of Islands. So ang Northern Palawan, makaka-experience din ng mga grabeng ulan sa Sabado hanggang sa Linggo dahil po sa pagdaan nitong bagyong ito. Ito rin ang track ng Joint Typhoon Warning Center. Similar po sa track ng Pag-asa. Wala na tayong dapat ikwento dito dahil medyo nabanggit na natin dun sa track ng Pag-asa. So, ang kanyang lakas ay pwede umabot ng 85 kph based sa forecast wind speeds ng Joint Typhoon Warning Center. Halos lahat na po, pati ang Japan Meteorological Agency, same din po ang track. So, yung tatlong agencies ay iyan po ang track na pinapakita. Sa signals ng Pag-asa, yan po ang nakataas na yon. Sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Siargao, Bukas, Grande Islands, nakataas na yun ang signal number 1. So, later tonight, dadagdag pa yan. And then, ito po yung ensemble. Halos pareho sa American at European model. Ito yung European model. Ito yung American model ensemble. Sa Google DeepMind, ganun din po ang pinapakita. Same sa track ng lahat ng Asian agencies kasi ito yung raw track ng mga model. So halos same naman ang pinapakita. Ang pag-akit niya dahil nga medyo mahina pa yung amihan. Darating ang amihan sa Lunes pa or late Sunday. So wrong timing lang talaga. Kasi kung napaaga yung amihan, baka hindi ito magde-develop kasi sobrang lamig dito pag dumating yung amihan for next week, yung amihan next week. At again, tropical storm ang pinapakita ng mga ensemble models ng AI, ng Google DeepMind. Ito yung ECMWF, ayan, same din. Halos mababa lang ng konti. So, prepare po tayong lahat, mga kababayan natin dyan sa baba. Sa Bicol, okay lang naman po yung mga ulan. May mga inaasahan po tayong moderate to heavy din, pero padaan-daan lang, hindi lalampas ng 50 mm. So, hindi po tayo threaten ng flooding unless pag lumakas yung shearline. Wala naman pong shearline na inaasahan. Baka sa Monday pa po dito sa Kabikulan. Dahil sa pagbaba ng amihan, may kasamang shearline. Okay? So, yan po ang babantayan natin. And then, ito yung rainfall accumulation forecast. So,
bukas po ng Huwebes, grabe na po yung ulan dito sa may area po ng Caraga at Northern Mindanao. May mga stations po dito. Ang forecast ay pwede umabot po ng more than 100 up to more than 200 millimeters na ulan. So, katumbas po yan ang isa at kalahating buwan na ulan. So, expect natin magkakaroon po yan ng mga pagbabaha, flash floods at landslides. So, mag-iingat po kayong lahat yan sa northeastern at northern Mindanao. Then, pagdating ng Friday, yung area naman po. By the way, itong Davao, although mababa ang rainfall, hindi natin alam kung one of those clouds ay pupunta dito. Mabuti na maghanda rin po kayo. Okay? Sa Biyernes, ito naman pong Visayas. So, ang buong Visayas, apektado po ng 50 to 100 millimeters na ulan. Lalo na po sa may Bohol, Negros, Panay, okay? Yung area ng Canlaon, Volcano, affected po kayo. Cebu. So, may mga packets of more than 100 millimeters. Tulad nito sa may Canlaon area. Tingnan niyo 111, Dumaguete 114, Bohol 122. So, may mga packets. Ang the rest ay nasa dagat na lang po ng Sulusi. And itong area po ng Butuan at Camiguin area, talagang meron pa sa Gingoog. Meron pang mga 100 plus millimeters na ulan. So, mag-ingat po kayong lahat yan dahil po ito po ay isang rain event. Maraming dalang ulan itong tropical depression or tropical storm na si Basyang. Kapag nag-intensify po siya, magiging tropical storm. And then, pagdating ng Sabado, ang papaulanin naman ito ay ang Central at Northern Palawan, 50 to more than 100 millimeters. Ang inaasahan rin po dito. And then by Sunday, malulusaw na po itong si Basyang, baka maging remnant low. And then dito po sa may taas, sa Sunday, dahil may pababa pong surge ng malamig na amihan, ayan naman po ang shear line. So this is the shear line. Okay, yan po ang shear line. So magbibigay po dyan mga isolated to scattered rains. Kasi pabilog-bilog lang siya. Pakumpul-kumpul yung kanyang ulan. Ang iba dyan, umaabot ng more than 100 millimeters. And then, pagdating ng Monday, ito pong shear line ay mukhang bababa dito sa Kabikulan. So, mga kababayan natin sa Bicol, sa Camarines Provinces, Partido, saan pa? Sa Catanduanes, Albay, baka may 50 to 100 millimeters naman tayong ulan sa late Sunday hanggang Monday. And then, by Tuesday, baba ang shear line dito sa may Samar Provinces at hagip pa rin ang Legazpi, Sorsogon, Albay, and Eastern Masbate. Hopefully magbago pa po itong forecast kasi ang forecast na ito is more than 5 days. Okay? 5 to 6 days. So, pwede pang magbago. So, antabayan na ninyo ang ating daily updates kasi daily tayo since nandyan yung bagyong Basyang. And then, kung forward natin hanggang Valentine's Day, shear line pa rin sa may Eastern Visayas. Ay nako, talagang ganyan po. Pag meron tayong La Nina, laging malamang ang ulan. Bihira po ang dry conditions. Siguro, maswerte na ang 5 araw, walang ulan. And then, balik na naman. Dahil meron tayong slight to moderate yatang La Nina. Malalaman na natin kung umabot sa moderate levels kasi grabe po ang mga ulan na yung early 2026. Okay, so prepare po mga kababayan natin sa Caraga, Northern Mindanao at Visayas dahil may rain event po kayo simula bukas hanggang Friday or Saturday. Sa may Palawan naman po, sa Sabado po yan hanggang Linggo. Okay? Samantala, by the way, dito pa rin sa Bicol, yung mga nagtatanong mga kababayan natin sa Kabikulan, sa Friday may mga ulan po tayo. Light showers dahil sa amihan. At sa dulong sirkulasyon ng bagyong ito, ba't hindi naman naabot sa atin? Amihan lang po, may mga padaan-daan, mga light showers. Okay? Sa alon, wala tayong dapat ikwento dito. Talagang nandyan po ang mga 3 to 5 meters na alon at delikado sa mga sasakyang pangdagat. Although pag landfall ng bagyo, hihina na yung alon, back to 2 meters. But nakita nyo yung pula niya sa taas. Yan po ang bagong bugso ng malamig na amihan pababa sa Pilipinas sa Linggo hanggang sa Lunes. Nandito na sa area natin. So expect more than 3 to 5 meters na naman po na alon ang makakanasan. Talagang mahirap pag ganitong January, February. Lalaki talagang alon dahil sa amihan.
cold blast of air galing sa taas. So talagang maalon po yan. Yan yung time na medyo mababa ang fishing activity. Malugi po ang mga fishermen pag ganitong panahon. But usually ang amihan hanggang March 15 lang po yan. Afterwards, hot dry season na po tayo. Kakalma na kanya mga alon. So sana maging maaga. Okay? So yan muna po ang pinaka-latest natin sa ating bagyong Sebastian. Mag-ingat po tayong lahat. Let's hope na humina ang ulan nito. But we will keep you updated tomorrow. May bago tayong update bago mag-landfall. Ito si Sebastian. Ito si Mike Padro ang papaalam. Please take all necessary precautions. Kababayan natin dyan sa Mindanao at Visayas. I'll pray for you na maka-survive kayo at hindi masyadong ulan. But since nandyan niya, mag-iingat po tayong lahat. Okay? Maraming salamat. Ito si Mike Padro ang nagpapaalam. God bless po sa inyo lahat. And we'll see you again tomorrow.